Kahit na araw-araw nagbabasa ka ng Bible, kahit araw-araw po ay nanalangin ka, ngunit wala pong relasyon tayo sa ating Panginoon, wala pong buhay, ay hindi makikita na ikaw po ay lalago bilang Kristiyano. Hindi po ito pataasan ng numero. Eko ay 66 years old na ako. O kayo po ay nabuhay bilang Kristiyano 5 years ago, 10 years ago. At kung hindi po tayo nakitaan ng paglago sa ating Panginoon, ibig sabihin, dalawa. Either wala ka talagang Kristo sa buhay mo na po, siya po ang source ng ating paglago, o talagang hindi ka nakikinig at namumuhay bilang isang Kristiyano. Okay. Sa third quarter, ito po ang ating papag-usapan, living out your faith daily. Okay? Showcasing Jesus through our individual positive testimonies in this broken world. Paano po natin ipakita ang mga positive natin ng mga testimony, mabuting testimony, sa harap ng mundo na ito na makasalanan, broken world. Paano nila nakikita ang kaibahan na ikaw po talaga ay isang Kristiyanong lumalago? At ikaw po ay nabibigyan ng pagkakataon na mag-serve sa ating Panginoon, mag-serve sa community because you have the Lord Jesus Christ. Okay? Ang fourth natin, ang last quarter natin, hindi ko alam kung nandito pa. Ayan, the fourth, ito po ay Christ-like leadership. Kaya po, nagbibigay po tayo ng time para po sa mga kalalakihan natin. Baka po third Sunday of this month ay magsimula po tayo or mag-announce na lang po kami na magkaroon po tayo ng preaching class. Kaya ang mga kalalakihan natin, turuan natin sila na mag-divide ng salita ng Panginoon. Hindi lamang narinig nila po yan sa preacher, kundi sila mismo ang nag-aaral ng salita ng Panginoon. Marami po tayo dito sa church, no? Sila po ay nag-preach na, sila po ay nagtuturo ng Sunday school. Sila po ay marunong na. Ngunit, bibigyan pa natin sila ng marami pa po mga tools para po sila ay magiging effective na mangangaral ng salita ng ating Panginoon. So, dito po tayo ngayon. Living out your faith daily and showcasing Jesus through our individual positive testimonies in this broken world. Kuminsan kasi, ang mga tao na Kristiyano, hindi nakikitaan ng paglago bilang Christians, katulad pa rin po sila ng iba. No? May iba, nakakalungkot nga po, no? May mga pastor po nandun po sa sanlibutan. Kung ano ginagawa ng sanlibutan, ganun din ang ginagawa nila. Meron pang po doon sa Congress, meron sa Senado, na nagpapakilala na sila po ay mga alagad ng Diyos, ngunit iba ang kanilang ginagawa. Taliwas sa turo ng Biblia. At marami na pong mga tao na umaalis sa kanilang mga iglesia dahil ang nakakatawa, dahil ang kanilang mga membro ay nakakaalam tungkol sa salita ng Panginoon, pero ang nagtuturo ay wala. Hindi nila alam, no? Alam naman nila siguro matigas ang talaga yung ulo. May matigas din pala na ulo na pastor, no? Ayan. Matigas na kayang ulo ko. Ngunit, depende talaga po yan sa inyong relasyon sa Panginoon. Humahawa ka po ba sa mga material na mga bagay? Humahawa ka ba sa power? At hindi mo hinahawakan ang promesa ng ating Panginoon. So dito po tayo, showcasing Jesus through our individual positive testimonies in this broken world. Ito po ang July, Preparations to Live My Life for Jesus. Ito po ang una-una nating ibabahagi sa umaga na ito. Paano tayo makaprepare para po tayo mamuhay para sa ating Panginoong Yesus? Preparing the heart and life for Jesus. Hindi po tayo magiging mabuting testimony sa harap ng mundo kung hindi po natin na-prepare ang ating puso, ang ating buhay na humarap sa kanila. Hindi po ito kesera-sera, whatever will be, will be. Hindi po ito. Ito po ay may preparations. Okay?
So, preparado na po ba tayo? Are we prepared to face the world? Are we prepared to face the issues of this world? Magandang tanong po yan. Ang sunod na tanong, na-prepare ko ba ang aking puso para sa aking Panginoong Jesus? Na-prepare ko ba ang aking isipan para sa ating Panginoong Jesus? Na-prepare ko ba ang aking puso para sa ating Panginoong Jesus? Para po pagdating ko sa mundo, pagharap ko sa mundo, ay makikita na nila ang aking buhay na sang-ayon sa aking tinuturo. Mahirap po kung tayo po ay nagtuturo, hindi sang-ayon doon sa Biblia ang ating buhay. Pwede po tayo magturo. Marami pong mga lawyers na nagbabasa ng Biblia. You know? Ngunit, ang kanilang buhay ay hindi angkop doon sa kanilang sinasabi. Hindi pwede na iba ang ating sinasabi, hindi pwede na ang ating buhay magkakaiba doon sa ating mga sinasabi. Kahit na ikaw ay pastor o ako ay pastor, kung ikaw ay deacon or ikaw po ay elder, kung ikaw po ay nagtuturo ng salita ng Panginoon, ngunit sa buhay mo ay hindi po angkop, walang kabuluhan. Okay? So ito po ang ating papag-aralan this July. Manalangin muna po tayo. Salamat Panginoon sa inyong tulong sa nakaraang mga araw. Salamat Panginoon na kayo po ang nabigay sa amin ng safety sa pagbalik po dito sa Bethel. Salamat ng inyong salita po ay naibahagi din doon sa pungkan at salamat na marami pong nakarinig ng inyong salita. Tulungan niyo po kami sa araw na ito. Kami po ay magbubulay-bulay niyong salita. At ito po ay magiging lakas namin, pundasyon ng aming buhay bilang mga Kristiyano. Ito po ang aming samot dalangin sa inyo na gawin niyo po na magiging testimony ang aming buhay habang kami po ay nabubuhay dito po sa mundo. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. So, beyond self, surrendering my will to Christ. Ang nabasa natin kanina ay kung ikaw po ay mag-follow sa Panginoon, kung sumunod po kayo sa Panginoon, kayo po ay mag-deny ng inyong sarili, take up your cross daily, and follow the Lord Jesus Christ. Ang ating proposition this morning, true preparation begins with surrender of self to Jesus. Kung gusto natin ma-prepare ang ating buhay para po ipakita natin na tayo po ay